marami sa atin ay may itinatagong lihim. Dahil minsan sa ating buhay ay nakagawa tayo ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Nagkamali tayo. Pagkat tayo ay tao lamang na nakatakda talagang magkamali at hindi makaiiwas. Bawat isa sa atin ay may kwento na maaari nating ibahagi o mas tamang sabihin na ipagtapat sa halip na basta ibahagi lang. Ngunit hindi natin ito magawa dahil sa bigat ng ating nagawang kasalanan. At isa ako sa mga tao may pinakaiingatang lihim. May nagawa akong isang malaking kasalanan na hanggang sa ngayon ay akin pa rin pinagbabayaran at pinagsisisihan. At ito ay aking ibubunyag sa pagkakataong ito. Kaya ang pangalan ko ay masasabi kong hindi na mahalaga. At itong nais kong manatiling lihim. Nagsimula ang pambihirang pangyayaring ito sa buhay ko sa aming munting tahanan. Sa luma at barong-barong naming tahanan. Tahanan na sanang maituturing ang bahay namin kung wala ang tatay ko. 4 lang kami sa bahay. Ang mga magulang ko, si ate at ako. Pero 9 na taong gulang lang ako noon nang bigla na lang nagpasyang umalis si ate. Naglayas at hindi ipinaalam sa kahit sino sa amin kung saan siya pupunta o maaaring matagpuan. Siguro ay talagang buo na sa loob niya, nakalimutan na kami. At dahil ito sa tatay namin. Siguro ay hindi na talaga niya masikmura ang mga ginagawa ni tatay. Wala na kasi itong inatupag sa araw-araw, kundi ang pasayahin ang kanyang sarili. Puno at tadtad dito ng bisyo sa katawan. Mula sa paglalasing at walang hapas na paninigarilyo hanggang sa pagsusugal at pambababae na kung minsan ay sinasamahan pa ng pagdodroga. Dating driver ang tatay ko at minamaneho niya ang sasakyang pag-aari namin mismo. Katas ito ng pag-a-abroad niya. Pero dahil nga sa marami niyang bisyo, kung kaya kanya itong naisanla, hanggang sa pinadagdagan na lang niya nang hindi magawang makapagbayad at tuluyan na nga niyang ibinenta. Kaya nauwi siya sa pagbabarker na lamang. Kinukumbinsi siya na makakumpare at kakilalang kapwa niya driver na makipasada na lamang, pero ayaw niya. Hindi ko alam kung bakit at anong kanyang dahilan. Sa totoo lang, mas gusto pa naming wala sa bahay si tatay. Dahil kaming pinagdidiskitahan nito sa tuwing umuwi na madalas ay nauuwi sa pananakit. Kaya umalis si ate, marahil ay hindi na talaga niya matiis. Halos wala akong matandaan na umuwi ang tatay namin na hindi lasing. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na lang rin ito, iwan kami ni nanay. At tuluyan na silang nagsama ng kabit niya. 15 anyos na ako noon. Halos gawing araw ni nanay ang gabi noong mga panahon ito. Ginampanan niya ang pagiging ina at ama sa akin. Kaya pinagbubuti ko naman ang aking pag-aaral noon. Gusto ko nga sana magtrabaho at tumigil na lang muna noong mga panahon na yon, pero ayaw ni nanay. Basta kaya daw niya, walang dahilan para huminto ako sa aking pag-aaral. Hanggang sa siya ay bigla na lang magkasakit. Mahigit 1 linggo siyang naratay. Panay ang daing niya. Pero kapag sinasabi kong dadaling ko siya sa ospital, ay ayaw din naman niyang pumayag. Pero isang gabi,
Nang bigla akong magising sa matinding pagdaing ni nanay, ay humingi na ako ng tulong sa aming kapitbahay para tulungan akong madala na sa paggamutan si nanay. Dalang kakaunting naipon ni nanay ay nagawa namin siyang ma-admit sa ospital. Pero sinalubong ako ng isang masamang balita. Matapos na siya ay masuri. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. May mga ipinapaliwanag pa ang doktor noon sa akin, pero magulo na ang isip ko. Sana kukuha ng ganong kalaking pera. Matapos akong kausapin ng doktor, ay nagpaalam na lang ako sandali kay nanay at umalis na. Hindi ko na muna sinabi sa kanya ang mga napag-usapan namin ng doktor. Kahit nakakahiya, ay sinubukan ko pa rin lumapit sa mga politiko sa lugar namin, mula sa kapitan, sa mga konsehal, at hanggang sa mayor, pati na rin congressman. Pero bigo ako. Barya-barya lang at kakarampot ang nakalap kong pera. Nalipasan na ako ng gutom, pero di ko iyon alintana. At napansin ko na bakit parang mas lalo yatang bumibilis ang oras kapag nakikipaghabulang ka dito. Noong mga sandaling iyon ay hindi ko na talaga alam kung ano pang aking gagawin. Naupo akong sandali at natulala. Panandalian akong nablangko. Pakiramdam ko, sa maikling panahon ay parang nawala ako sa realidad. Nakasalukuyan ko noong kinalalagyan. Hanggang sa may masmasan ako at naalala ko si nanay. Bigla akong napatayo. Nakita ko ang isang magandang babae na sakong dumaan sa harapan ko. Mabilis kong hinablot ang wallet at cellphone nito na magkasamang hawak-hawak niya sa isang kamay. Walang nagawa yung babae at siya ay gulat na gulat. Pero nang maunawaan kung anong nangyayari, ay mabilis ako nitong hinabol habang sumisigaw. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sobrang kaba talaga ang aking naramdaman. Tumawid ako sa pag-asang magdadalawang isip siyang sumunod dahil sa mga sasakyang mabilis na nagdaraan para mas makalayo pa ako sa kanya. Pero nagkamali ako. Iba sa inaasahan ko ang nangyari. Mabilis din itong tumawid at sumunod sa akin. Pero mga ilang dipa na ang layo ko sa kanya. Hanggang sa marinig ko na lang ang pag-ingay ng gulong at malakas na pagkalabog. Na halos kasabay noon ay ang malalakas ding hiyawan ng mga tao. Kung kaya, napalingon ako. At kitang-kita ko kung papaano parang inihagis pataas yung babae ng isang malakas na pwersa na lumikha pa ng malakas na tunog nang bumagsak at tumama na sa simento. Ang pangitaying iyon ay nagpatindig talaga sa aking balahibo at matinding takot ang naramdaman ko at sa kung anong maaaring kahinatnan noon. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat ng mga nakakakilabot na pangyayaring iyon. Dahil saglit lang, makarang bumagsak sa simento ang walang malay na katawan ng babae, ay nagulungan naman ito ng truck na paparating. Yun ang huling tagpo na aking nakita. Dahil matapos iyon, ay mabilis na akong tumakbo para tumakas. Sinamantala ko ang pagkakataon habang wala pa nakakaalam sa kung ano talaga ang totoong nangyari. Hindi ako tumigil kahit hingal na at nararamdaman kong nanunuyo na ang aking lalamunan, ay hindi pa rin ako huminto. Kasabay noon ay ang matindi kong pagsisisi sa napakalaki kong kasalanang nagawa. Nagpadalos-dalos ako at nagpadaig sa problema. Nang huminto ako para magpahinga,
ay napansin kong nanginginig ang aking katawan, lalo na ang aking mga kamay. Kasabay ng pag-agos ng pawis sa aking pisngi ay ang pagtulo din ng aking mga luha. Hindi mawaglit sa isipan ko yung maganda mukha ng babae bago ko hablutin ang wallet at cellphone niya, na sumulyak pa nga ito sa akin. Pero huli na ang lahat. Hindi ako makapaniwalang nagawa ko ang bagay na yon. Wala yung kapatawaran, naisip ko. Nakaramdam ako ng matinding awa doon sa babae, na konsensya ako. Pero kailangan ng pera ng nanay ko para sa kanyang pagpapagamot. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya pinahid ko ang aking luha at tumayo na. Dumiretso ko sa sanlaan ng cellphone. Pero nang buksan ko ang pitaka ng babae, ay napansin ko higit sa kailangan kong halaga ang laman noon. Kaya naisip kong wag na lang iyong isanla. Nang bigla na lang iyong tumunog, na aking pangang ikinagulat. May tumatawag. Natigilan akong sandali at napaisip. Patuloy sa pagring yung cellphone. Napatingala ako at nagpasya na lang na i-off yun. At nagpunta na ako sa ospital. Habang nasa jeep at bumabiyahe, ay di mawaglit sa isipan ko yung mga nangyari. Nakahawak pareho sa istribo ang dalawang kamay ko at nakasubsob doon ang aking mukha. Sa tuwing pipikit ko ang aking mga mata, ay nakikita ko yung maganda mukha ng babae at kung papaano ito inihagis pa itaas ng mabangga at tumilapon. Nang bigla na lang akong natulala nang makita kong babae sa aking harapan. Kaya muli kong isinubsob ang aking mukha sa aking mga braso. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nakakatakot ang duguan at wasak na mukha nito. Nasirang magandang mukha at bakas ang matinding galit sa kanya. Napansin kong nakakahalata na sa akin yung katabi ko dahil sa kakaiba kong ikinikilos. Dahil na rin sa matinding kaba at takot. Kung kaya, napilitan na lang akong pumara at bumaba. Naisip kong total naman ay malapit na lang rin. Kung kaya akin na lamang iyong nilakad. Nang papasok na ako sa ospital, bigla na lang nagkagulo. May inilabas sa ambulansya. Duguan niyon. At ayon sa mga narinig ko, na aksidente umano ang pasyente. Kaya naalala ko na naman yung nangyari sa babae. At biglang lumingon sa akin yung isang nurse. Pero laking gulat ko nang kamukha nito yung babae. At bigla na lang tumulo ang napakaraming dugo sa kanyang mukha. Nagsimula yung lumabas sa kanyang mga mata, ilong at bibig. Unti-unti na ring napingas at nasira ang isang bahagi noon, kasabay ng pagkurap ng ilaw, na bigla na iyong nagpatay sindi. Hindi ko alam kung dahil lang iyon sa nakokonsensya ako sa aking ginawa. Pero kitang-kita ko talaga ng malinaw yung mukha ng babae. Pero nang magbalik na ang ilaw, ay bigla rin nag-iba naman yung mukha ng nurse. Kaya nung oras ding iyon, naisip ko na malamang ay binabagabag nga ako ng aking konsensya. Matapos kong makipag-usap, in-schedule kaagad ang operasyon. Umuwi muna ako ng bahay para kumuha ng mga bagong gagamitin ni nanay. Habang inilalagay ko ang mga gamit sa bag, ay bigla na lang akong may naramdaman. Parang mayroong marahang naglalakad at pakiwari ko ay papalapit ito sa akin. Yari lang kasi sa manipis na plywood yung aming sahig. Kung kaya
Lumilikha ito ng ingay sa tuwing may maglalakad. Lumalangit-ngit ito. Pero nang bigla ko yung lingunin, ay wala naman akong nakita. At bigla ring tumigil yung ingay sa sahig. Nagsimula na akong kabahan at nagtayuan na rin ang mga balahibo ko sa braso. Pakiramdam ko ay parang nangapal na rin ang aking ulo at buong mukha. Alam ko sa aking sarili na mayroong kakaibang nangyayari. Isang pangyayaring hindi pangkaraniwan at palaging nararanasan. Ipinagpatuloy ko yung aking ginagawa. Pero makaraan lang ang ilang sandali ay may anino naman akong napansin. At galing iyon mula sa aking likuran. Kung kaya takang-taka talaga ako, pagkat wala namang ibang naroon sa bahay, kundi ako lang. Huminto ako sa aking ginagawa at nakiramdam. Nang bigla na lang gumalaw yung anino papunta sa gawi kong kaliwa. Halos himatay na ako sa matinding takot. Ipinikit ko ang aking mga mata at gusto kong paniwalain ang aking sarili na hindi nangyayari ang mga bagay na yon. Pero pagmulat ko ay bigla akong napatras at tuloy nang napaupo sa sahig nang mawalan ako ng balanse dahil sa sobrang pagkabigla. Dahil nakita kong muli ang nakakatakot at dugong mukha ng babae sa aking harapan na halos dumikit na iyon. Pero napakabilis lang noon na sa isang iglap ay bigla na lang rin iyong naglaho. Hindi ko na alam kung anong totoo at hindi noong mga oras na yon. Totoo iyon dahil kitang-kita ko, pero nagtatalo sa isipan ko at sinasabing hindi iyon totoo at bunga lamang ng aking imahinasyon dahil sa nakukonsensya ako. Pagkat alam kong imposible iyon, dahil papaano namang magpapakita pa sa aking muli yung babae, ganong sigurado akong namatay na ito. Napaiyak na lang ako at paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili na dapat ay hindi ko na lang iyon ginawa. Pero wala na akong iba pang maisip na paraan noong mga sandaling iyon. Na hindi na ako nag-isip pa nang makita ang malaking pitaka at cellphone ng babae matapos bumaba sa sasakyan nito. Sigurado akong iniimbestiga na ang nangyari at natakot ako sa pag-aalala na baka lumitaw ang tunay na dahilan kung bakit ito na aksidente at namatay. Nakakahiya yung ginawa ko. Sa buong buhay ko ay nung ko lang iyon nagawa. Yun ang unang pagkakataon na nagnakaw ako. At sigurado akong hindi iyon magugustuhan ni nanay kapag kanyang nalaman. Gulong-gulo na ang isip ko. Dagdag pa yung mga nararamdaman at aking nakikita. Naisip kong marahil ay hindi matahimik yung babae. Siguro ayaw pa niya talagang mamatay. Baka marami pa siyang pangarap sa buhay, naisip ko. Mabigat din sa aking loob nang sumagi ang isiping marahil ay kasalukuyang tumatangis at nagdadalamhati ang mga mahal nito sa buhay dahil sa kanyang pagkawala. Para mabuhay si nanay ay buhay din ang naging kapalit at dahil iyon sa akin, tuluyan na akong bumigay. Di ko na napigilan pa ang aking mga luha na mag-unahang dumaloy sa aking magkabilang pisngi. Napakalaking kasalanan ang aking nagawa. Maya-maya pa ay biglang bumukas na mag-isa yung aming pinto at malakas din itong nagsara na para bang mayroon talagang gumawa noon. Nakakapagtaka dahil wala namang kahangin-hangin noong mga oras na yon. Hindi talaga siya matahimik. Minadali ko na ang pagliligpit at umalis na ako. Naisip kong doon na lang sa pagamutan manatili. Mabuti doon,
maraming tao at maliwanag. Pero mukhang kahit saan ako magpunta ay kanya akong sinusundan. Dahil kahit dun sa paggamutan ay patuloy siya nagpaparamdam sa iba't ibang paraan at nagpapakita. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nakapikit o nakadilat ang aking mga mata ay palagi ko siya nakikita. Nung naroon nga ako sa kwarto ni nanay kung saan siya ililipat matapos ang operasyon, ay nagpakita itong muli sa akin. Bali 5 ang higaan ng mga pasyenteng naroon at nakaupo ako sa tabi ng kama ni nanay. Bali nakayuko ako at nakalapat na nakatagilid ang aking ulo sa higaan. Ang bigla ko nalang naramdamang gumalaw yung kumot. Kung kaya napaangat bigla ang aking ulo para tingnan kung bakit yung gumalaw. At natulala ako nang mayroong bumangon mula sa ilalim ng kumot. Kitang-kita ko talaga na hugis tao iyon. Pero nung nakaupo na ay bigla na lang nalaglag ng kusa yung kumot sa kutsyon at naglaho yung tao na nasa ilalim noon. Nang pakiramdaman ko at pagmasdan ng ibang tao na nasa loob ng silid ay tila ba wala silang pakialam. Wala silang ibang nararamdaman at nakikita. Parang ako lang talaga ang nakakakita at nakakaramdam noon. Kaya sa takot ko ay nagpasya na lang akong lumabas nung silid na iyon at naupo sa mahabang upuan na bakal na naroon sa may pasilyo. Pero mas matindi pa ang nangyari. Dahil kakaupo ko pa lamang ay nagsimula na ulit siyang magparamdam. Bigla na lang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Makailang ulit iyon. At sa ikatlong pagkakataon, pagbalik ng liwanag, ay nakita kong muli ang nakakatakot at nasira niyang mukha na duguan sa pagitan ng aking mga paa na nakaharap sa akin. Na lumabas sa ilalim ng upuan na nakapagtataka kung iisipin dahil pader ang sinasandalan ng upuang bakal na iyon. Papaano niya napagkasya ang kanyang katawan doon? At papaano niya nagagawang magparamdam at magpakita sa akin gayong patay na ito? Sa mga ganong pagkakataon ay mabilis ko na lang ipinipikit ang aking mga mata at makikiusap. Pero bigla akong naramdaman na may humawak sa aking mga paa. At habang tumatagal ay pahigpit iyon ng pahigpit. Hanggang sa may narinig akong boses, isa sa mga nurse na naka-duty doon. At kanya akong tinanong kung ayos lang raw ba ako. Nagulat ako dahil hindi ko yon inaasahan. At naramdaman kong nawala na yung nakahawak sa aking magkabilang binti.